Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang July. Isa akong retired bank manager. Naisip kong ibahagi ang aking kwento bilang bahagi ng aking mga healing process na ginagawa. Kasi ngayon, Tito Makoy, balot ako ng kalungkutan, pagsisisi at pagdurusa. Kung bakit po dumating ako sa ganitong punto ng aking buhay, hayaan niyo pong isalaysay ko ang buong pangyayari. Simpleng namumuhay kaming mag-anak, ako, ang asawa ko at ang dalawang anak namin. Babae at lalaki ang anak namin ng asawa kong si Gina. First year college ang panganay naming si Janice at fourth year high school naman ang lalaking anak namin na si Jason nang dumating ang pagsubok sa akin. Pumasok sa bangko si Divina para sa kanyang internship sa kursong Banking and Finance. Maganda, malambing at smart. Sa unang araw niya pa lang, ewan ko ba bakit, kakaiba ang naramdaman ko nang ipakilala siya ng pinuno ng HR namin kasama ang 3 pang interns galing sa parehong pamantasan. Alam mo, Tito Makoy, sa maghapong iyon, di siya nawawaglit sa isipan ko maging pag-uwi ko sa bahay namin noong gabi. Parang lagi ko pa rin nakikita ang kanyang mga ngiting binitiwan noong ipakilala sila sa akin. Sa madaling kwento nga, Tito Makoy, nakagawa ko ng paraan, naligawan ko siya, nagkaroon kami ng relasyon. Alam niyo po, ibang iba sa pakiramdam talaga kung batang bata ang iyong syota. Bumabata ka rin talaga. Pakiramdam mo, lalong sumisigla araw-araw. Alam niyo po, lagi akong ganadong pumasok sa opisina. Noong ganap na ang aming relasyon, nakagawa kami ng paraan kung papaano magkikita pagkatapos ng trabaho na hindi mahalata ng mga tao sa opisina at maging ang ibang intern. Noong nasa internship period pa lang itong si Divina. Kaya gabi-gabi paglabas ko ng opisina, lagi kaming magkasama ni Divina bago ako umuwi sa bahay. At ang aming relasyon lalo pang umigting ng husto noong matapos na ang kanilang internship period. Hindi na ako gaanong takot kung makita man kami ng mga staff ko sa bangko. Total, wala na sa aming tanggapan si Divina. Natural lang naman sa lalaki na kung umiibig ka, bawat sandali talaga ay pinananabikan mong kasama ang iyong mahal, ang taong nagpapasaya sa iyo at ang taong nagbibigay ng mga ngiti sa mukha mo. Biyernes na gabi, ito ang pinakamahalaga sa aming dalawa ni Divina. Weekend, sa susunod na 2 araw hindi kami magkikita. Kaya, Tito Makoy, ritual naming dalawa ang mag-check-in sa isang hotel. Nauna siyang pumasok, siya ang nag-check-in, naghintay lang siya sa akin paglabas ko ng opisina. Ito palagi ang ginagawa namin, Tito Makoy. Siya talaga ang nag-check-in at sumusunod na lang ako para hindi mahalata, malinis na malinis ang aming ginagawa. Noong Biyernes na yon, Tito Makoy, pagkapasok ko ng silid ng hotel, tumawag ang asawa ko. Nagtatanong sa akin kung nakauwi na ako ng bahay at nagpapaalam rin na meron siyang kliyenteng kakausapin, kaya baka raw late na siyang makauwi noong gabing iyon. Ang asawa ko nga pala, Tito Makoy, na si Gina, isa itong lisensyadong real estate agent. Ito'y maliban sa kanyang trabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Sige lang ma, good luck. Uuwi rin ako kaagad matapos lang itong balancing na ginagawa namin. Yan ang sagot ko, Tito Makoy, sa asawa ko. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako kasi mahaba ang oras namin ngayon ni Divina. Noong gabing iyon, parang mas malaya kaming dalawa ni Divina. Ito talaga ang pakiramdam ko pagkatapos naming mag-usap ng asawa ko. Kaya naman, masaya, malambing, mainit at romantikong oras mayroon kami ni Divina.
sekreto at pribadong oras. Basta Tito Makoy, hindi ko talaga maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam. Ikaw nga naman, bata ang iyong kaugnayan, maganda pa. Alam niyo po, hanggang sa paglabas namin ng silid, akbay ko pa rin si Divina. Di ako matigil sa aking pahalik-halik sa kanya hanggang nasa reception desk na kaming dalawa. Inaasikaso ko ang bill namin. Habang nakatayo ako sa may reception na inaayos namin ang aming bill, nakayapos pa rin ang aking braso sa baywang ni Divina. Ngunit Tito Makoy, bigla na lang sumigaw itong si Divina at may humila sa kanyang buhok, pinagsasasampal siya. Nagulat ako Tito Makoy kasi ang asawa ko, hawak-hawak niya ang buhok ni Divina, pinagsasasampal niya ito at nagkakagulo na talaga sa may reception area. Nasaway ko ang asawa ko, niyakap ko si Divina para protektahan ito. Ngayon ako naman ang pinagbalingan ng asawa ko, kamlut at sampal ang inaabot ko habang yakap-yakap ko pa rin si Divina para hindi ito magulpi ng asawa ko. Nagsisisigaw talaga Tito Makoy ang asawa ko. Patuloy ang pag-atake sa akin, galit na galit. Marami na ring taong nag-uusyoso sa may reception area. Nagawa ko ngang maitakas rin itong si Divina kasi napapahiya na ako Tito Makoy sa komosyon na nagaganap. Habang papalabas kami ng hotel Tito Makoy, dinig na dinig ko pa rin ang asawa kong sumisigaw na huwag na raw akong umuwi ng bahay. At kahit na may kahihiyang nararamdaman ako, umalis kami at lumabas ng hotel na parang wala lang Tito Makoy. Ang problema kasi, matagal na palang alam ng asawa ko ang relasyon namin ni Divina. At noong gabing iyon, nalaman niya kung saan kami pupunta pagkatapos ko ng trabaho. Kaya nagkunwari itong may kakausapin noong tumawag sa akin. May kasama siyang kaibigan kaopisina niya. Ang ginawa ng asawa ko, tumambay sa labi ng hotel, umorder ng maiinom habang naghihintay at nagbabantay sa paglabas namin ni Divina. Kaya Tito Makoy, tiklo kami ni Divina ng asawa ko. Hindi nga ako umuwi noong gabing iyon, maagang-maaga na lang noong sumunod na araw. At pagdating ko sa bahay, hysterical ang asawa ko, galit na galit. Inaatake muli ako ng kamlot, sampal at nagliliparan ang mga gamit sa bahay na kanyang ibinabato sa akin. Dahil nga sa ingay, naglabasan ang dalawang anak namin. Hawak-hawak ko ang braso ni Gina para pigilan siya sa kanyang pagwawala at ang pagpapalipad ng mga bagay na kanyang napupulot. Pa, wag mong sasaktan si Mama! Ito Tito Makoy ang sigaw ng panganay na anak naming si Janice. Lumapit siya sa akin at sapilitang inalis niya ang kamay ko sa pagkakahawak ko sa braso ng kanilang ina. Tapos Tito Makoy, bahagya akong itinulak ng anak ko papalayo sa asawa ko. Nakatitig sa akin pareho ang dalawa kong anak, yung titig na matutunaw ako. Muling lumusob sa akin ang asawa ko, ipinagtutulakan ako at ipinagtatabuyan papalabas ng bahay. Lakas ng loob niyo. Sige, huwag na huwag kayong lalapit sa akin. Mula ngayon, bahala na kayo sa buhay niyo. Ito Tito Makoy, ang wika ko. Kaya naming mabuhay na wala ka, taksil! Yan Tito Makoy ang sigaw naman ng asawa ko. Sige, tingnan natin ang yabang mo na yan. Tingnan natin. Yan Tito Makoy ang huling katagang binitiwan ko bago ako lumabas ng bahay. Naikwento pala lahat ni Gina sa mga anak namin ang naganap kagabi, kaya alam na alam ng mga anak ko ang dahilan ng away naming mag-asawa. Mula noon Tito Makoy, nanindigan na rin ako sa mga sinabi sa akin ng asawa ko, ang kanyang paghahamong hiwalayan at ang kanyang pagmamalaki na hindi nila ako kailangan. Tuluyan ko nang inilantad ang relasyon namin ni Divina. Nagsama kami. Umupa kami ng isang apartment at alam niyo po, masaya ako at hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Malambing si Divina, maganda at syempre mas batang bata. Sino ba naman ang magsisisi sa ganitong uri ng buhay? Kaya naman Tito Makoy, tinatawanan ko talaga ang aking asawang si Gina.
Dahil heto ako ngayon, masayang masaya at maligaya. At buong pagmamalaki ko ring tinitingnan kung talagang kakayanin ng asawa ko ang kanyang sinabing hindi nila ako kailangan, hindi siya mag-iingay sa akin. Dahil sa pride, Tito Makoy, umalis ang aking mag-iina sa bahay namin. Ang bahay namin, Tito Makoy, naman ako ito sa aking mga magulang. Mahabang panahon na rin, Tito Makoy, ang lumipas mula nang maghiwalay kami ng asawa ko. Nakatanggap ako ng text mula sa kanya at ang laman ng text, pinapaalalahanan niya ako na meron akong responsibilidad sa mga anak namin. Natawa ako sa kanyang text, Tito Makoy, at nag-reply nga ako sa kanya na tumatawa. Ibinalik ko sa kanya ang mga salita niya sa akin noon na hindi niya ako kailangan. 3 beses akong nakatanggap ng ganoong text, Tito Makoy, pakakalipas ng ilang buwan. Ngunit lahat ng mga iyon, binabaliwala ko lang. Danasin niya ang laman ng kanyang mga sinasabi sa akin noon na hindi ako kailangan. Kami naman ni Divina, nabiyayaan din kami ng isang anak pakalipas ng ilang taong pagsasama namin. Isang araw, Tito Makoy, dumaan ako sa pediatrician ng anak namin ni Divina. Ang klinik nito ay nasa compound ng isang kilalang ospital sa amin. Nagulat ako, Tito Makoy, kasi natanaw ko ang anak kong lalaking si Jason pumasok sa main building ng ospital. Alam niyo po, nang makita ko siyang pumasok doon, kinabahan ako. Kaya lihim kong sinundan ang anak ko. Hanggang sa nakita ko siyang pumasok sa isang private room. Alam mo, Tito Makoy, parang itinutulak ang mga paa kong pumasok din sa loob ng silid. Kaya napilitan nga talaga akong kumatok. Nang buksan ang pintuan, nakita ko lahat ang aking mag-iina naroon sa private room na iyon ng ospital. Alam mo, Tito Makoy, biglang gumuho ang aking mundo kasi ang anak naming si Janice, yung panganay kong anak, naka-confine, nakakabitan siya ng respirator. Pagpasok ko, nagtinginan ang mag-iina sa akin. Tahimik lahat ang mga ito, walang nagsalita. Alam niyo po, biglang tumulo ang luha ko, napaiyak ako, Tito Makoy. Papalapit ako ngayon sa anak naming si Janice. Subalit, Tito Makoy, nang makita niya akong papalapit sa kanya, suminyas ito at nagsalita. Yung pagsasalita niya, Tito Makoy, alam na alam ko at ramdam na ramdam kong kinakapos ito ng hininga. Ngunit malinaw kong naririnig ang kanyang mga sinasabi. Dahan-dahan lang. Huwag kayong lalapit sa akin. Huwag na huwag kayong hahawak sa akin. Huwag kayong lalapit. Yan, Tito Makoy, ang wika ng anak naming si Janice. Anak, di ko alam. Wala akong alam na ganito ang sinapit mo, anak. Wala akong alam. Pasensya ka na, anak. Patawad, anak. Ito, Tito Makoy, ang wika ko habang dahan-dahan pa rin lumalapit sa anak ko. Umiiyak. Di mo alam o sadyang ayaw mong alamin at wala kang pakialam. Yan, Tito Makoy, ang mahinahon pa rin wika ng anak naming si Janice. Alam mo, Tito Makoy, tuloy-tuloy ang pag-iyak ko at paghingi ng tawad ko sa anak ko, sa kanilang mag-iina, Tito Makoy. Ang ginawa mo walang kapatawaran, di ko yan kayang ibigay. At para malaman mo, bilang na lang ang araw ko, di ko kailangan ang paghingi mo ng tawad. Saka, sa oras na pagpanaw ko, huwag kang pupunta sa lamay at sa libing. Hanggang sa pagpikit ng aking mga mata, di ko ibibigay ang hinihingi mo. Iyan, Tito Makoy, ang wika ng anak naming si Janice na ramdam kong nahihirapan sa kanyang pagsasalita. Anak, kahit di mo ibigay sa akin ang pagpapatawad, basta anak, patawad sa aking kasalanan sa inyo. Patawad, anak.
Lumipas ang mahigit 1 linggo, Tito Makoy. Nabalitaan kong pumanaw na nga ang anak naming si Janice. Alam mo, Tito Makoy, gusto ko siyang masulyapan man lang kahit sa huling sandali. Subalit, tuwing magtatangka akong pumunta sa kanilang tirahan, dito kasi pinaglalamayan ng anak namin. Sa gate pa lang ng bahay, hinaharang na ako ng anak kong si Jason. Hindi naman niya ako sinisigawan, ngunit di siya pumapayag na makapasok ako. Ito raw kasi ang bilin talaga ng anak kong si Janice. Kinakailangang sundin nila bilang huling respeto sa anak kong panganay. Maging sa libing, Tito Makoy, di ko talaga magawang makalapit para makasama ako sa paghahatid sa huling hantungan ng anak ko. Nakatingin lang ako, Tito Makoy, mula sa malayo. Umagang ginawa ang libing sa anak ko at nung mag-alisa na lahat na tao sa sementeryo, saka lang ako nakalapit sa puntod ng anak ko. Dito ko na ibinuhos, Tito Makoy, ang aking mga luha at paulit-ulit na paghingi ng tawad ko sa anak ko. Nalaman ko kasi, Tito Makoy, na nitong huli, yung mga pagtitext pala ng asawa ko para humingi ng tulong sa akin, yun ay para sa chemotherapy ng anak namin si Janice. Naubos na rin kasi pala ang pera ng asawa ko, nang hihingi na nga ito sa kanyang mga kaibigan ng tulong at maging sa City Hall. Ang hindi pagsasabi ng asawa ko kung para saan ang kanyang hinihingi ay instruction pala iyon ng anak naming si Janice para alamin kung talagang may pakialam pa rin ako sa kanila. Subalit, Tito Makoy, lahat nga baliwala sa akin ang mga bagay na iyon kasi pinapanindigan ko pa rin ang sinasabi sa akin noon ng asawa ko na hindi nila ako kailangan. Hindi ko alam, Tito Makoy, na buhay na pala ng anak ko ang nakataya. Kaya ito ako ngayon, Tito Makoy, dito sa puntod ng anak ko. Tanging nagagawa ko na lang umiyak. Nakikita ko ngayon, Tito Makoy, na wala akong silbing ama sa anak ko. Sa paglipas ng panahon, narinig kong nasa ibang bansa na pala ang anak naming si Jason. Pabalik-balik na lang ito sa Pilipinas para mag-bakasyon. Hanggang isang araw nakita ko sa kanyang post sa Facebook na granted na pala ang kanyang application for citizens naturalization. Naturalized citizen na siya sa bansa kung saan siya namamalagi. Maganda sa tingin ko ang kalagayan ng anak ko at ang kanyang trabaho at natuwa ako, Tito Makoy, sa aking mga nakikita. Sa aming pagsasama naman ni Divina, ako, Tito Makoy, nagretiro na sa serbisyo bilang manager ng bangko. At di rin may pagkakailang hindi na gaanong masaya ang buhay namin mula nang magretiro ako. Hindi ko na nasusunod ang luho ni Divina. Palibasa, batang-bata pa itong si Divina, 31 pa lang siya noon, samantalang ako 66 na, retired at nagiging masinop na sa paghawak ng pera. Salungat na ito ngayon sa kanyang nakasanayang buhay sa akin yung nasusunod ko rin ang kanyang luho, yung pagiging happy-go-lucky lang ni Divina. At dahil nga dito, Tito Makoy, madalas na kaming nag-aaway. Wala na ang dating lambing niya sa akin, wala nang katiwasayan sa aming pagsasama. Hanggang sa natuklasan ko na lang, Tito Makoy, na meron na pala itong karelasyon na isang negosyanteng incheck. Kinumpronta ko siya at buong tapang na inamin niya ito, hindi niya itinanggi. Alam mo, Tito Makoy, yung pakiramdam ko noong araw na iyon, parang gusto kong magwala, gusto kong sumigaw ng sumigaw, gusto kong gibain ang bahay na aming tinitirhan. Kasi masamang-masama ang loob ko, Tito Makoy. Pagkatapos na pinili ko siya, ibinigay ko sa kanya ang lahat-lahat na gusto niya noon. Iniwan ko ang aking pamilya. Pagkatapos, Tito Makoy, ito ang kanyang iginanti sa akin. Ngunit nitong huli naisip ko rin na mas maigi na iyon para iwas gulo. Sa ganap na pagtatapos ng aming pagsasama ni Divina, bumalik ako sa dating bahay namin ng pamilya ko. Ngayon ko naisip, Tito Makoy,
ang napakalaking pagkakamaling aking nagawa. Tinalikuran ko ang pamilya ko. Namatay ang panganay kong anak sa kanser na pinagkaitan ko ng tulong, Tito Makoy. Ito ang lubos-lubos na bumabagabag sa akin ngayon. Yung pinabayaan ko lang ang anak kong mamatay. Wala akong ginawa. Tinikis ko silang mag-iina, Tito Makoy. Narinig kong nasa Pilipinas pala ang anak kong si Jason, nagbabakasyon daw. Alam niyo po, pakalipas ng ilang linggong pag-aalangan, nabuo ang aking pasya, nagdesisyon akong pumunta sa bahay nilang mag-ina para ayusin ko lahat sa amin. Humingi ng tawad sa kanila, lahat, Tito Makoy, buong pagpapakumbabang makikipag-ayos ako sa aking mag-ina. Pagdating ko nga sa bahay nila, pinatuloy naman ako, ngunit ang asawa kong si Gina, ni hindi ito humarap sa akin. Nag-uusap kami ng anak kong si Jason, ngunit yung pag-uusap namin, Tito Makoy, isang tanong, isang sagot lang ang takbo ng usapan namin. Sa bagay, noon pa kasi talagang hindi kami gaanong nakakapagkwentuhan itong anak kong ito dahil nga sa busy ako sa trabaho. At lalong-lalo na noong maghiwalay kami ng asawa ko. Kahit papaano, Tito Makoy, pwede kong sabihin ang pagdalaw kong iyon, maganda ang resulta. At dahil nga sa pakiramdam ko maganda ang aking pagbibisitang iyon, lumipas muli ang mahigit isang linggo. Hapon, bumalik ako sa kanilang bahay para dalawin ko ang aking mag-ina. Baka sakaling kahit papaano, umusad ng kaunti ang aking pakikipag-usap sa mag-ina at ang aking ninanais na makipag-ayos sa kanilang dalawa. Ngunit, Tito Makoy, pagdating ko sa bahay nila, walang tao sa bahay. Katok ako ng katok sa gate, walang sumasagot, walang nagbubukas. Merong isang kapitbahay nila ang hindi nakatiis, lumapit sa akin at nagtanong ito kung ano ba ang sadya ko. Sinabi ko sa kanya na gusto kong dumalaw sa aking mag-ina. Subalit, Tito Makoy, nabura ang pag-asa kong magkaayos kaming pamilya. Kasi ayon sa kapitbahay na ito, umalis daw kahapon ang mag-ina papunta na ng ibang bansa. Isinama na ni Jason ang asawa ko at doon na mamamalagi. Dahil sa aking narinig, Tito Makoy, nung oras na iyon, di ko talaga napigilang humagulhol ako sa gate ng tirahan ng aking mag-ina. Ni hindi ko man lang nalaman ang kanilang plano. At tila yata, Tito Makoy, sinadya nilang hindi ipaalam sa akin kung ano ang kanilang plano noong dumalaw ako sa kanila. Ni hindi man lang binanggit sa akin ng anak kong si Jason na plano na pala nilang umalis sa Pilipinas. Ngayon, Tito Makoy, mag-isa ako ngayon dito sa bahay namin noon, walang kasama. Ramdam kong malaki rin ang galit sa akin ng anak naming lalaki na si Jason. Tila maging siya, hindi niya ako napapatawad hanggang sa ngayon. Ito'y base na rin sa aking nakita at naramdaman noong dumalaw ako sa kanila. Ang nakikipag-usap siya sa akin, ngunit isang tanong, isang sagot lang ang kanyang pakikipag-usap. Sa aking pangungulila sa kanila, Tito Makoy, nagkakasya na lang akong tingnan ang kanilang Facebook account, ang account ng mag-ina. Pareho kasi, Tito Makoy, wala ako sa friends nila sa Facebook. Inalis nila ako noong magkahiwalay kami ng asawa ko. Marahil, Tito Makoy, parusa nila ito sa akin. Ang friend request ko sa anak ko matagal na, taon na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon walang confirmation. Marami rin akong mga messages na ipinadala sa kanya sa Messenger, hindi siya sumasagot. Di ko lang alam, Tito Makoy, kung nabasa niya ito o hindi, kasi ang pagkakaalam ko, kapag hindi ka friend sa Facebook, ang mga message mo sa Messenger ay nasa message request ito tumutuloy. Kaya hindi ako sigurado kung nabasa na ng anak ko ang aking mga message. Ang mga message ko sa Messenger, Tito Makoy, lahat paghingi ng tawad sa anak ko at ang pakiusap ko ring, sana naman, Tito Makoy, wag nila akong tuluyang burahin na sa kanilang buhay. Kahit na hindi nila ako mapatawad, basta wag naman yung ganitong tuluyan na yata akong binura nila sa kanilang buhay.
Sa Facebook na rin ng anak ko at asawa ko Tito Makoy, nalaman ko na ikinasal na pala si Jason sa ibang bansa. Pilipina rin ang kanyang asawa at doon na namamalagi sa ibang bansa. Sa Facebook ko rin nakikita ang pagkakaroon ko na ng mga apo kay Jason. Ngayon Tito Makoy, 2 na ang apo ko at aliw na aliw ako pareho sa mga ito kasi ang cute ng mga bata, ang cute ng mga apo ko. Kaya lang Tito Makoy, hanggang tingin lang ako sa kanila dito sa Facebook. Di ko magawang mayakap at maaliw ang aking mga apo. At ngayon Tito Makoy, dahil nga sa mag-isa ako dito sa dating bahay namin noon, ang nagagawa ko na lang ay balik-balikan ang mga magagandang araw namin noong maliliit pa ang mga anak namin. Mahirap, masakit at malungkot tanggapin Tito Makoy na ganito ako ngayon, mag-isa sa buhay, walang kasama dito sa bahay namin. Meron na rin akong edad Tito Makoy kaya meron na rin mga iniindang karamdaman. Tito Makoy, alam niyo po ang higit na ikinakatakot ko ngayon ay yung mamatay ako na walang nakakapansin dahil nga mag-isa akong naninirahan dito sa bahay namin. Nawawala na rin ako ng pag-asa Tito Makoy na pakikinggan man lang ng aking mag-ina ang aking patuloy na paghingi ng tawad sa kanila. Tito Makoy, ganito po ba talaga iyon? Kung nagkamali ka, kung nagkasala ka, wala ka na bang karapatang makakuha ng kapatawaran? Iyan Tito Makoy, ang aking tanong kasi ganito ang nararamdaman ko, tila walang pag-asa at wala sa isipan ng aking mag-ina ang pagpapatawad sa akin. Kung alam lang nila Tito Makoy, kung gaano ako ngayon nagsisisi, kung gaano ko pinagsisisihan ang aking nagawang pagkakamali. Lampas na ng langit Tito Makoy ang aking pagsisisi. Ngunit di ko rin masisisi ang aking mag-ina Tito Makoy dahil nga sa laki ng aking pagkakasala sa kanila. Lalong-lalo na yung pinabayaan ko lang na namatay ang anak ko. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana basahin niyo po at sana magsilbing aral ito sa mga nakikinig. Ang iyong tagapakinig, July. Maraming salamat July sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, habang binabasa ko ang iyong kwento, iba ang pakiramdam ko. Marahil hindi lingid sa iyo na galit talaga, mainit ang dugo ko sa mga taong naninira ng pamilya. Babae man yan o lalaki, kasi ang paninira ng pamilya, ang pagtataksil ng isang lalaki. Ang isang lalaki nagtataksil, hindi lang nagtataksil siyang mag-isa, kundi meron siyang kasabwat, meron siyang kalaguyo. Kaya ang magkalaguyo, galit na galit ako dyan. Ngayon sa sitwasyon mo, sa kwento mo, medyo komedyante ka rin July. Kasi dito sa huli, ang sabi mo, natatakot ka na baka mamatay kang mag-isang walang nakakapansin sa iyo. Alam mo, nung ginagawa mo pa lang ang pagtataksil sa asawa mo, hindi mo ba naisip na isa iyan sa maaaring kahinatnan ng iyong kalukuhan? Marahil hindi, kasi nga malakas ang loob mo noon na maghamon pa sa iyong pamilya. Alam mo, ito ang nakikita ko kasi mga kaibigan, sa mga kwento ng pagtataksil, kahit na itong mga kwento ng kataksilan na binasa na natin dito sa ating kwentuhan, tinitingnan ko ang kanilang ginagawa. Tila yata merong behavioral pattern. Halos pare-pareho ang estilo. Na kung nasa kasagsagan ng pagtataksil, malakas pa ang loob na maghamon sa pamilya na sige, tingnan natin, sige kasuhan nyo, magsampa kayo ng demanda, haharapin ko kayo. Yun ang mga malalakas ang loob, ngunit pag bumagsak na, ayan, iiyak na sa pamilya, hihingi ng tawad. At siguro natatandaan nyo na sinabi ko na noon, na kung magtataksil kayo sa inyong pamilya, sa inyong asawa, siyempre matakot kayo sa asawa nyo. Ngunit ang higit na katakutan nyo ay ang inyong mga anak. Kasi mahirap pag ang anak ang nagalit. Mahirap, napakalaki ng posibilidad na hindi yan magbibigay ng kapatawaran. Gaya ng nangyayari sa iyo ngayon, July, sa tingin ko nga talaga malalim at matindi ang galit sa iyo ng iyong anak ngayon. Mag-isang anak na lang ngayon
kasi namatay yung panganay mo. Hindi lang siya nagsasalita, hindi lang gaanong nag-iingay kasi nga lalaki. Ngunit sa tingin ko, malaki ang galit sa iyo. Meron kang katanungan dito na sa mga tao bang nagkakamali, nakagaya mo kung wala ng karapatang makamtan ang kapatawaran. Ang sagot ko diyan, July, wala. Kasi alam mo ang pagpapatawad, ang kapatawaran, at ang pagpapatawad ay hindi yan obligatory. Ang pagpapatawad ay discretion yan ng hinihingan mo ng tawad ng taong nasaktan mo kung papatawarin ka man o hindi. Hindi nila obligasyon ang magpatawad. Oo, sinasabi natin na mas maganda kung matututo tayong magpatawad. Mas magaan sa kalooban. Kaso nga maging totoo lang tayo. Nagpapatawad tayo kung kaya na natin na magpatawad, kung nawala na lahat ang galit at hinanakit. Ngunit hanggat nariyan pa ang sakit, hindi natin kayang magpatawad. Kaya ang sitwasyon mo ngayon, July, hindi sa tinatakot kita, malaki talaga ang posibilidad na mamatay kang mag-isa. Lalong-lalo na ngayon na nasa ibang bansa na ang iyong mag-ina. Dapat sana inisip mo yan noon pa. At saka, ito nga ulit-ulitin natin, never niyong ipagpalit ang inyong pamilya sa kalaguyo. Never. Talagang mahirap yan para kayong sumusugal niyan. Ang mas magaan pa nga kung sugal lang sa pera kasi pera lang yan, nawawala. Pwede mong kitain ang pera. Ngunit ang kalooban at ang pagpapatawad at muling pagtanggap ng tao sa iyo, mahirap yan. Ganoon pa man, ituloy-tuloy mo lang ang iyong pagbabaka sakali, ang iyong ginagawang pag-connect sa iyong mag-ina. Patuloy ka na magpadala ng message sa Messenger o kaya bakit kaya di mo subukang hanapin ang Facebook account ng mga kaibigan ng anak mo at kaibigan ng asawa mo sa Facebook. Makakatulong yan sa kanila mo idaan ang iyong message, ang iyong panawagan sa iyong mag-ina. Baka sakaling pagdating ng panahon, pag naghilom na ang sugat, mapatawad ka rin ng iyong mag-ina, na mapatawad ka rin ng iyong anak, muli kang matanggap ng mag-ina. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout muli kay Teddy Arazola at ang kanyang mga kasamahan sa Al-Kubar at Dammam, Saudi Arabia. Shout out sa inyong lahat dyan. At ito po, bago first time ko siyang isa-shout out, nag-comment siya doon sa ang security guard na mahirap pangitiin, si Morpheus Flores. Maraming salamat Morpheus Flores sa pakikinig. Ang sabi ni Morpheus, nakarelate daw siya doon sa kwentong iyon. Maraming salamat sa iyo Morpheus. At ang ating kasamahan, si Florentino Jimenez ng Alcalá, Pangasinan. Tino, shout out sa iyo at maraming salamat. At ito po mga kaibigan, isa pa, first time kong isa-shout out siya ngayon. Ang kasamahan natin sa New Mexico, USA, si Beto Jaime. Ang kanyang handle name, Manuel Tumimbang 4401. Maraming salamat at shout out sa iyo, Beto Jaime ng New Mexico, USA. Lagi pala natin siyang kasama sa ating kwentuhan. Ang isa pa gusto kong i-shout out, nagpapa-shout out rin si Mr. Wilbert Tubina. Si Mr. Wilbert Tubina, kung hindi ako nagkakamali, ito yung good friend ni Mr. Ed Oy. I-shout out ko na rin si Mr. Ed Oy. Sa inyong magkaibigan, shout out sa inyong dalawa at maraming salamat. Ang isa pang nagpapa-shout out, ito i-shout out natin ang mga nagpapa-shout out na nabasa ko doon sa mga previous uploads natin. Shout out kay Arthur Bartolo ng Rojas City, Capiz. Ang kanyang comment na pagpapa-shout out, isinulat niya doon sa kwento ng ating yung kwento natin na ang lihim ni Kuya Andoy. Maraming salamat sa iyo Arthur sa pakikinig at shout out sa inyong lahat dyan sa Rojas City, Capiz. At ang isa pang kasamahan natin na
sa previous uploads pa ang kanyang, isa sa mga previous uploads natin, ang kanyang comment na magpapa-shoutout. First time ko itong isa-shoutout siya. Ang kanyang comment, isinulat niya sa iniwan ang pamilya para sa kabit, naging piloto ang anak niya na hindi niya alam. Yung ang title talaga na nakasulat sa YouTube, iniwan ang pamilya para sa kabit, naging piloto na ang anak niya. Ngunit doon sa thumbnail, estranghero siya ngayon sa pamilya. Yun ang title natin. Sa muli, Violent 0675, maraming salamat at ingat kang palagi dyan sa Malta. Gusto niya palang hanapan rin siya ng forever. Isasama kita sa mga hanapan ng forever, ngunit siguro mas maganda kung hindi Violent 06 ang gagamitin natin. Batang-bata pa itong kapatid natin, 20 years old pa lang siya, single. At ang sabi niya sa akin, hanap din ng forever na manly. Violent, siguro gamitin mo pangalan ng tao. Kasi yung salitang violent, hindi ka ganoon. Napakabuti mong tao. Alam ko yan, napakabait mong tao at napakabuti mo. Alam niyo mga kaibigan, makikita natin ang tao kung merong malambot na puso. Kayo na mga kasama ko, kayo na mga nakikinig dito sa ating kwentuhan, sigurado ako dyan na malalambot ang inyong mga puso. Kasi alam niyo po yung mga taong nagkakaroon ng oras sa mga kwentuhang ganito, yung dogmatic style na stories, yan ang mga taong malambot ang puso. Kaya proud na proud ako sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig na nakakasama ko sa ating kwentuhan. Alam ko lahat kayo malalambot ang inyong mga puso. Ngayon, ang isa pa sa nagpapa-shoutout sa previous uploads pa rin, isa sa mga previous uploads natin, si Larry Paloma, at gusto niya ring makahanap ng kaibigan lang. Ang kanyang comment, isinulat niya sa ang lihim namin ni Tito Basti, kumpare ng papa ko. Muli, Larry Paloma, maraming salamat, at mga kaibigan, naghahanap siya ng kaibigan. At syempre ang ating kasamahan sa United Arab Emirates, sa Dubai, si Adon Vlogs. Adon, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Ngayon, ang ating hinahanapan ng forever, ang aking isa-shoutout ngayon, ang aking babanggitin ay ang Team B. Naghahanap po ng forever mga kaibigan, yung mga bagong kasama natin, yung kung ngayon pa lang kayo nakikinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko, naghahanap yan ng forever na relasyon. Naghahanap ng forever si Mr. Robert Merapuente, si Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra at si Alvin Santiago. Naghahanap rin ng forever ang ating kapatid na si Rodney Kerubin, JP Chulipa at si Filmer Borromeo. Iyan po yung mga ngayon pa lang nakapakinig, ngayon pa lang natin nakasama. Ang mga binanggit kong pangalan, naghahanap po yan ng forever. At sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat lang sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan kaagad. Kasi kung nasa previous uploads na, medyo napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, na proud akong kasama kayo. Maraming salamat po sa inyong buong suporta at yung palagi nyo akong sinasamahan dito sa ating kwentuhan. Mabuhay kayo, ingat palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.